Yan, good morning po sa inyo lahat. Narito kami ngayon doon sa dagat. Sa bukaan ng Manila Bay, sa Barangay Pamarawan. Itong mga lambat na to, ito ang tinatawag nilang baklad. Narito po tayo ngayon sa loob ng baklad. Dito sa dagat. Ayan po sa likod ko si Kuya. Siya yung may-ari ng baklad na to. Tignan nyo po kung gaano kalaki itong baklad na to at kung paano po ito nakakahulid ng mga isda at iba't ibang uring klase ng hipon. Alimango, nakakahulid din po ito ng alimasan. Tara po, samahin nyo. Ito po yung mga parte ng baklad at kung paano po nag-works itong baklad na to at kung paano nakakahuli ng mga isda o hipon na o laman dagat dito. Yung parte ng baklad, kung makikita nyo mahaba yan, dire-diretso yan at puro kawayan. Kasi po pagka lumalaki yung tubig o yung kumakati, siguro po yung mga hipon pagka sumandal dito sa lambat na to, nangangabay po sila dyan, papunta rito sa loob dito. Yan, dito sa kulong kung tawagin po itong malaking itong bilog. Hanggang doon sa pabahay po na yun, doon sa may bangka o doon po sa may-ari nitong baklad na to. Minsan din po yung mga hipon po, yung mga isda o alimango, sumasabang din po dito, namamaybay din po dyan dito para papasok. Dito po ang pinaka-entrance ng mga isda na yan para pumasok dito. Yan. Yan po. Yan po ang mga parte ng baklad. Yan. Dito po sa malaking bilog na yan, yan po yung kulong na tinatawag. Itong mga lambat na ito, makita niyo yung mga lambat na yan, nakabaon yan doon sa lupa. May mga tulos, may mga talasok din na kawayan yan dito sa lambat na yan, sa ilalim, para hindi umangat yung mga lambat at nandire-diretso yung mga isdang pumapasok. Marami yan, hanggang doon, no? Hanggang doon yan, hindi pwedeng maangat ang mga lambat doon para makahuli. Kasi pagka may angat o may sira yung mga lambat dito, nakakawala yung mga isda. Malaking puhunan din po ang ginagamit dito sa lambat pa lang. Kung daang metro din po ang ginagamit nilang mga lambat yan, pati mga tali. At yung mga yun naman pong mga kawayan o tools na ginagamit nila rito, marami po. Umaabot daw po ng 200 pieces yung mga kawayan na ginagamit nila dito. Kailangan din po bago o matibay yung mga kawayang nilalagay dyan na pansanggalang din po sa malaking alon dito at ang hindi po ganong masira yung mga lambat. Ito pong location na to ay sa Barangay Pamarawan, pero buka na po ito ng Manila Bay. Doon po sa gawin doon, Bataan po yung papuntang Pampanga, at doon naman po sa gawin kanan na yun, doon po ang papuntang Manila, Malabon. Dito din po sa si Kuya Del. Ilang taong ka nang namamaklad? Bata pa lang. Hindi. Hindi man ako tayo ng sigarilyo. Hindi ka taga-sigarilyo. Kasawa lang ako dito. Tingnan natin kung may huli siya. Parang madalang ata. Alaban naman to. Meron ako. Kaya lang ako. Kaya lang kasi. Ala, meron. Kahol din siya ng hipon. Tsaka isang sugpo. Medyo madalang din. Ayan o. Yan yung, ito ang loob ng pabahay ng baklad. Kung makikita nyo yun. Ayan. Diyan ay iipon lahat ng mga pumapasok na isda. Itong parte naman po ng baklad na to, ito tinatawag nilang bahay. Dito po yung naiipon yung mga isda, alimango, hipon, yan sa loob ng pabahay na to. Pagka pumasok po sa pabahay na yun yung mga isda, hindi na po sila nakakalabas. May paraan po silang ginagamit para hindi na lumabas yung mga pumapasok ng mga isda. Yan si Kuya Del, ang may-ari ng baklad na to. Medyo mahirap din po ang may baklad o mga isda dahil pagka panahon po ng December hanggang February, malamig ang panahon na, Kuya. Oo. Malamig.
halos hindi ka makalusong sa tubig. Kaya lang po, yan ang trabaho, kaya nagkukuhan din po, nagtsatsaga sila dahil yan lang po ang pinagkukuhan nila ng panghanap buhay dito sa Barangay Pamarawan. Yan po. Yan ang kabuuan ng Baklod, yan ang tinatawag nilang pabahay mula riyan hanggang sa dito. Yan, sa pinatatayuan ko na to. Dito sa pinaka bungad na yan, diyan yung pinaka entry point ng mga isda o mga parang pinto siguro. Yan. Dire-diretso po yun mula dun sa dulo na yun, sa may puwang din po na yun. Mula dyan sa kulong na yan, pumapasok dito ang mga isda. Pero pa po dito, pagka pumasok na po dito sa ayan dito, pagka nakapasok na po dito sa makitid na to, sa may pagitan ng mga tali o sa loob na to, hindi na po nakakalabas yung mga isda na yan o yung mga hipon na limang. Yan po ang mga technique siguro po nila para hindi na sila makalabas ang mga isda. Pagka po panahon ng alimasag, itong loob po na to, yan, loob ng kinatatayuan ko na to, medyo malaki-laki din po yan, napupuno po ng alimasag yan pagka panahon ng alimasag. Ang pinakamaray daw pong alimasag o yung pinaka peak season ng alimasag ay mga buwan ng December hanggang January. Sabihin natin baka lumampas pa hanggang February. Napupuno itong loob na ito ng alimasag. Doon po mas malaki ang kita nila sa mga buwang ngayon. Pero dati rin nung marami pang hipon dito, no? Pamilya po ni Kuya Del De Rosario at ni Ate Cecil Bonifacio ng Barangay Pamarawan. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Maraming po salamat sa yan. Maraming salamat po sa inyo lahat sa mga nag-like, nag-share ng aking mga video. Maraming po salamat. God bless you po sa inyo. Thank you for watching and thank you.